Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shoutout sa iyo Michael Nail, maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa Hubei Red Cliffs kung saan ang dambuhalang katahimikan ay bumasag sa seryosong usapan nina Sorayang at Yo Sangrin. Hinarap ng dalaga ang ating Lodi nang may matikas na paninindigan para alamin ang takbo ng kanilang plano. Wika ni Yo Sangrin, kailan darating ang stronghold dito? Bumanat si Sorayang nang may napakakalmadong tono habang pinagmamasdan ang agos ng tubig. Wika niya, hindi ko alam. Hindi ako ganoon kadalubhasa pagdating sa oras ng paglalakbay sa tubig. Sabi ni Gang Yachi, aabutin ito ng hindi bababa sa kalahating araw. Napatigil at naningkit ang mga mata ni Yo Sangrin sa tindi ng kanyang pag-aalinlangan tungkol sa susunod nilang hakbang. Wika niya, naiintindihan ko. Pero, itutuloy mo ba talaga ang pag-hostage sa leader ng Mount Hua sect? Bakit hindi? Tipid na sagot ni Sorayang habang binalot sila ng dambuhalang tensyon. Napakalupit na paalala ang binitawan ni Yo Sangrin tungkol sa lakas ng kanilang kinakalaban. Wika niya, ang Mount Hua sect ay isa sa Great Nine sect. Maihahambing sila sa Wudang sect pagdating sa kanilang husay sa sining ng espada. Ang pag-hostage sa leader ng ganoong sekta at ang pagkuha sa isang taong katulad ko o sa mistress ng Stillblood Fortress leader ay magkaibang problema. May ideya ka naman sa ginagawa mo, di ba? Dahan-daang umupo si Yo Sangrin sa tabi ng ating bida habang hinihintay ang kanyang sagot. Tinignan siya ni Sorayang nang walang kakurap-kurap at binitawan ang isang napaka-solid na katiyakan. Wika ng ating bida, syempre naman. Alam kong nagdulot ako ng maraming gulo noon dahil sa hindi pag-iisip ng maaga, pero hindi sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga ang dalaga habang inaalala ang kanyang pagkakamali sa Changsha. Wika ni Yo Sangrin, well, sa tingin ko ay hindi ko na dapat kine-question ang ginagawa mo kung ako rin naman ang dahilan kung bakit nasigawan ko ang mistress. Huwag mong sabihin yan. Sa totoo lang ay mas naging pabor pa ito dahil sa kung saan ka nang galing. Isang maliit na aksidente lang yon. Huwag mo nang isipin, tugon ni Sorayang para pakalmein ang loob ng kasama. Well, ikaw lang ang tatawag sa ganoong bagay na maliit lang, pambabara ni Yo Sangrin habang bahagyang napapangiti. Dito na nagpakawala ng isang dambuhalang hamon ang ating bida para sa kanilang paghahanda. Wika ng ating bida, ngayong may oras na tayo, gusto mo bang magsanay? Literal na napaatras ang dila ni Yo Sangrin sa tindi ng panghihinayang. Wika niya, dapat ay nanatili na lang ako kung nasaan ako. Yanig ang buong paligid sa kanilang pagtungo sa isang lugar kung saan maaari silang magsanay. Napakabangis. Mukhang bago ang pakikipagtuos sa Mount Hua sect, isang matinding pagsasanay muna ang magaganap sa gitna ng Hubei. Hinarap ni Sorayang si Yo Sangrin nang may matikas na paninindigan at binitawan ang isang mapanghamong pahayag. Wika ng ating bida, hoy. Isang martial master sa Ultimate Demon Realm ang nag-aalok na tulungan kang magsanay. Dapat ay nakaluhod ka at umiiyak sa pasasalamat sa halip. Napaka-solid na pambabara ang isinukli ni Yo Sangrin nang walang kakurap-kurap. Wika ni Yo Sangrin, ang lakas ng loob mong sabihin yan. Magpawis tayo ng isang dambuhalang balde at sumakay sa bangka ng refresh, dagdag pa ng ating bida. Hindi ako na-refresh sa pagpapawis kahit kailan, reklamo ng dalaga habang nanatiling matigas ang kanyang asal. Sugod, sigaw ni Sorayang habang binalot sila ng dambuhalang kuryusidad. Literal na tinanggal ni Yo Sangrin ang kanyang panlabas na kasuotan para sa isang seryosong tapatan. Wika ni Yo Sangrin, sige, susubukan ko lang ng bahagya. Huwag mo lang bahagya, hindi na natapos ng ating bida ang kanyang sasabihin dahil yanig ang buong paligid sa bilis ng pangyayari. Napakalupit na bilis. Biglang sumugod si Yo Sangrin gamit ang kanyang mabilis na paggalaw. Bagamat nagulat, mabilis na iniwasan ito ng ating bida ng parang hangin. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng obserbasyon, oh. Nagtatago pala siya ng ganitong teknik. Ang kanyang bare-handed combat ay napaka-advanced. Kahit ang kanyang kapatid ay hindi magiging katapat para sa kanya pagdating sa mga suntok na ito. Ang kanyang chi ay hindi pa refined, pero ang kanyang pagiging malikhain at reflexes ay kamangha-mangha. Dito na sumabog ang pinakamalupit na kontra-atake. Biglang sumuntok ang ating bida para rumesponde.
Napansin ito ni Yo Sangrin at gumamit ng isang acrobat jump para umiwas, sabay tapak sa pader na bato ng may napakabangis na husay. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang binalot ng dambuhalang paghanga, maaaring hindi yun isang mabilis na lightning bolt fist, pero naiwasan niya pa rin ito. Mas magaling siya kaysa sa inaasahan ko. Mabilis na sumugod pasulong si Yo Sangrin mula sa pader na bato at muling inatake ang ating bida. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata, mayroon siyang napakalakas na cold energy. Ang internal energy na inilalabas niya ay pinapalamig ang humid na hangin. Literal na napatigil ang hininga ng lahat nang ang dulo ng buhok ng ating bida ay maging yelo sa tindi ng lamig. Sa isang pikit mata, biglang nanuntok ang ating bida kay Yo Sangrin. Hinaranggan ito ng dalaga ng may paninindigan. Pero sa tindi ng impact, napaatras pa rin siya ng ilang hakbang. Bakas ang pighati at sakit sa mukha ni Yo Sangrin mula sa atake. Natahimik ang ating bida sa isang sandali habang tinitimbang ang tindi ng sining na kanyang nasaksihan. Napakabangis. Mukhang ang pagsasanay na ito ay maglalabas ng tunay na tigre sa loob ni Yo Sangrin sa ilalim ng gabay ng ating bida. Matapos ang matinding tapatan, dahan-daang ibinaba ng ating bida ang kanyang depensa at binitawan ng hatol sa kanilang session. Wika ni Sorayang, sa tingin ko ay sapat na yun. Napaka-solid na pambabara ang isinukli ni Yo Sangrin habang nagpupunas ng pawis. Wika ni Yo Sangrin, ano? Akala ko ba gusto mong magpawis ng isang dambuhalang balde? Warm up pa lang yun. Hinarap siya ni Sorayang nang may napakakalmadong tono pero bakas ang matalas na pagdududa. Wika ng ating bida, bakit mo ito itinago? Hindi ko ito kailanman itinago, mabilis na sagot ng dalaga nang walang kakurap-kurap. Bumanat muli ang ating bida nang may matikas na paninindigan sa tindi ng sining na kanyang nakita. Wika ni Sorayang, saan mo natutunan ang combat technique na yon? Para kang ang rurok ng mga suntok. Hindi ko kailangan ng iyong pang-uuto, matapang na hirit ni Yo Sangrin. Diniinan ni Sorayang ang kanyang katanungan tungkol sa madilim na nakaraan ng dalaga. Wika ng ating bida, hindi, seryoso ako. Paano ka nahuli ng mga tauhan ng Beast Palace? Kombinasyon lang ito ng maliliit na bagay na natutunan ko. Wala namang dapat ikagulat, naiilang na tugon ni Yo Sangrin. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng pagkamangha, pinagsama niya ang mga teknik na natutunan niya noong bata pa siya. Hindi yun isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Dahil hindi siya nag-aatubili kapag nanununtok, may tiwala siya sa kanyang mga atake. Well, ang teknik sa kamay na ginamit niya noong nasa ilalim siya ng hypnosis noon ay kamangha-mangha rin. Nagbihis si Yo Sangrin at naghandang umalis para tapusin ang ensayo. Wika ni Yo Sangrin, anyway, kung yun lang ang gagawin natin, pupunta na ako para magpahinga. Sige, tuturuan sana kita ng ilang bagay tungkol sa self-defense kung hindi ka magaling, pero mukhang hindi na kailangan, pahayag ni Sorayang. Dito na binitawan ni Yo Sangrin ang isang linyang yayanig sa kumpiyansa ng ating bida. Wika ni Yo Sangrin, bakit mo ako tuturuan ng martial arts kung ikaw ang dapat na maging gwardya ko? Literal na napatigil ang mundo ni Sorayang sa tindi ng gulat. Pagtataka lang ang naging reaksyon ng bida habang nananatiling tulala. Namumula ang mukha ni Yo Sangrin habang binitawan ang huling banat bago mabilis na tumakbo palayo. Wika ni Yo Sangrin, dapat mo na lang akong protektahan sa halip. Hihihi. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalaga, ano bang meron sa kanya? Maaari siyang maging kapaki-pakinabang. Lumipat ang eksena sa pampang ng ilog kung saan ang dilim ay binalot ng dambuhalang pag-aabang. Kasama ang ating bida na si Sorayang at si Gong Yachi habang tinititigan ng abot tanaw para sa pagdating ng barko. Yanig ang katahimikan nang magtanong ang ating lodi habang may natatanaw sa malayo. Wika ni Sorayang, yun na ba yun? Mukhang ang susunod na yugto ng kanilang plano ay pormal nang magsisimula sa pagdating ng sasakyang magdadala sa kanila sa gitna ng panganib. Hinarap ni Gong Yachi ang ating bida habang itinuturo ang paparating na sasakyang pandagat. Wika ni Gong Yachi, yan ang River Lord's Water Stronghold, na pangalawa sa 36 na Yangtze River Strongholds. Ang stronghold na nasa unang ranggo ang naghahari sa buong Yangtze River. Nagpadala sila ng pinakamahusay na grupo na kaya nila, sa madaling salita.
Salamat, matikas na tugon ng ating bida. Walang anuman, sagot ni Gang Yachi. Yanig ang buong daungan ng dumaong ang barko at bumaba ang kanilang leader para magbigay pugay. Wika ng leader, matagal na rin tayong hindi nagkita, vice leader. Matagal na rin nga, tugon ni Gang Yachi nang may napakakalmadong tono. Dito na pumasok ang ulat tungkol sa pagkakakilanlan ng dumating si Flying Heavenly Water Ghost Yang Yu ng Riverlord Water Stronghold. Wika ni Yang Yu, hindi ako nakipag-ugnayan sa iyo dahil naging abala ako. Mag-inuman tayo minsan. Isang karangalan yan, sagot ni Gang Yachi habang binalot sila ng dambuhalang respeto. Hinarap ni Yang Yu ang grupo ng ating bida at nagtanong ng may matalas na hinala. Wika niya, kayo ba ang aking mga panauhin? Ang aming buong grupo, oo, paninindigan ni Sorayang. Napakalupit na pagsusuri ang binitawan ni Yang Yu habang pinagmamasdan ang bawat isa. Wika niya, 2 lalaki at isang cute na dalaga. At, literal na napatigil ang kanyang hininga nang makita ang kagandahan ni Yosan Green. Wika ni Yang Yu, ha? Sapat na ang ganda mo para gamitin ang iyong kagandahan bilang sandata. Ano? Gulat na reaksyon ni Yosan Green. Stronghold leader, parang mabilis na pag-awat ni Gang Yachi para hindi lumala ang sitwasyon. Dito na humingi ng paumanhin ang leader habang napaubo ng bahagya. Wika ni Yang Yu, oh, humihingi ako ng paumanhin. Ahem. Ngayon lang kasi ako nakakita ng taong ganoon kaganda. Pasensya na, nanatiling tahimik ang ating bida habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng obserbasyon. Bumanat muli si Yang Yu nang may dambuhalang kuryosidad, nandito ako dahil sinabihan ako na sila ay napakahalagang bisita, pero hindi ko pa rin alam kung sino sila. Lihim ang kanilang pagkakakilanlan. Isinulat ko yan sa liham, giit ni Gang Yachi nang may awtoridad. Ngunit binitawan ni Yang Yu ang isang nakakagulat na pahayag na yayanig sa kanilang usapan. Wika niya, oo, ginawa mo nga. Gayunpaman, nagbago na ang isip ko. Kailangan kong malaman kung sino sila. Stronghold leader, muling babala ni Gang Yachi habang ang tensyon ay parang isang bombang handa ng sumabog. Bilang huling banat, binitawan ni Yang Yu ang kanyang dambuhalang paninindigan base sa kanyang karanasan. Wika ni Yang Yu, pasensya na, pero ginagawa ko na ito sa loob ng 32 taon. Masasabi ko sa unang tingin pa lang kung ang isang tao ay panggulo o hindi. Napakabangis. Mukhang ang paglalakbay sa Yangtze River ay hindi magiging madali dahil sa matalas na mata ng Flying Heavenly Water Ghost na nagnanais na mabura ang misteryo sa likod ng ating bida. Binalot ng dambuhalang kuryosidad ang paligid ng tumawa ng bahagya ang ating bida. Wika ni Sorayang, ha? Literal na napatigil si Yang Yu at nagtanong ng may matalam na hinala, anong nakakatawa? Bumanat ang ating bida ng may napakakalmadong tono para hamunin ang kumpiyansa ng lider ng mga bandido. Wika ni Sorayang, kung hindi mo kaya, sabihin mo na lang na hindi mo tatanggapin ang trabaho. Bakit kailangan mo pang itanong ang aming pagkakakilanlan? Problema ba yun? Matigas na hirit ni Yang Yu habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng inis. Napaka-solid na kumpirmasyon ang hiningi ni Sorayang para sa kanilang susunod na hakbang. Wika ng ating bida, gayunpaman, isa lang ang tanong ko. Gagawin mo ba ito o hindi? Dito na nagpakawala si Yang Yu ng isang babala na yayanig sa kanilang usapan. Wika ni Yang Yu, gusto ko sanang magpakita ng galang para sa vice leader dito, pero kung ipipilit mong umasta ng ganyan, wala na akong ibang pagpipilian. Napakalakas ng agos ng ilog sa mga sandaling ito. Isang dambuhalang ngiti ang sumili sa mukha ni Sorayang bago niya binitawan ng isang nakakapanghilakbot na tanong. Wika ng ating bida, gaano mo katagal kayang pigilan ang iyong hininga? Ano? Gulat na reaksyon ni Yang Yu na literal na napatigil sa gulat. Yanig ang buong lugar dahil sa isang pikit mata, dinaluhong at nilunod ng ating bida si Yang Yu sa harap ng lahat. Literal na napasinghap sa tindi ng shock si Gang Yachi at maging ang buong crew ng squad leader. Ano? Ang ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Gang Yachi habang binalot ng matinding kaba. Ano? Napakalamig na tugon ni Sorayang habang parang wala lang sa kanya ang dambuhalang gulo na ginawa niya. Napakalupit na pighati ang naramdaman ni Gang Yachi sa tindi ng nasayang na hirap para sa tagpong ito. Wika niya, nagsumikap ako para dalhin siya rito, tapos ikaw, wala pa rin siyang pinagkaiba sa isang bandido, matikas na sagot ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata.
Binitawan ni Gang Yachi ang isang seryosong babala tungkol sa impluwensya ng Yangtze River sa kanilang paglalakbay. Wika niya, siya ang Yangtze River's second in command. Bagamat hindi kanila susubukang labanan ng direkta, gagamitin nila ang kanilang impluwensya para pigilan ka sa pagtawid sa ilog. Kung gagawin nila yan, kailangan nilang harapin hindi lang ang Ice Palace, kundi pati na rin ang Heavenly Demon Divine Cult, banat ng ating bida ng may dambuhalang autoridad. Akala ko ba sinusubukan niyong itago ang inyong pagkakakilanlan? Nagtatakang tanong ni Gang Yachi. Oo, pero hindi ibig sabihin niya na balak ko ng bahagi ng aking buntot, malamig na sagot ni Sorayang. Isang nakakangilabot na sigaw ang pinakawalan ni Gang Yachi sa tindi ng inis sa ating bida. Wika niya, bakit mo kailangang gawing komplikado ang mga bagay? Kung tutuusin, ngunit literal na napatigil ang mundo ni Gang Yachi nang seryosong titigan siya ni Sorayang. Pinagpawisan ng malamig na pawis ang vice leader sa tindi ng pressure at takot na naramdaman mula sa presensya ng ating bida. Pasensya na, lumagpas ako sa linya, mapagkumbabang wika ni Gang Yachi habang nanginginig pa ang kanyang boses. Napakabangis. Mukhang ang laro ni Sorayang sa Yangtze River ay nagsisimula na sa isang dambuhalang gulo na tiyak na yayanig sa buong mundo ng Miriam. Hinarap ni Sorayang si Gang Yachi nang may matikas na paninindigan at binitawan ang mga salitang yayanig sa kanyang prinsipyo. Wika ng ating bida, alam ko na mas magiging madali kung itutupi ko na lang ang aking buntot na parang aso sa pagkakataong ito. Magagawa ko yan kung kinakailangan. Hindi naman yun mahirap gawin, sa totoo lang. Ang problema ay kung gagawin ko ba ito kahit hindi naman kinakailangan. Literal na napalunok si Gang Yachi sa tindi ng presensyang samalubong sa kanya. Bumanat muli ang ating bida ng may napakakalmadong tono habang tinititigan ng vice leader ng Hausek. Wika ng ating bida, mataas ang tingin ko sa iyo. Bagaman ilang beses pa lang tayong nagkikita, alam mo kung paano gawin ang iyong makakaya sa iyong sariling posisyon, at alam mo kung paano umasta ng tama depende sa sitwasyong kinakaharap. Mahirap makatagpo ng mga taong katulad mo. Pero huwag mong kalimutan na kung sinusuportahan mo kami, ang kailangan namin ay hindi lang ang iyong husay, kundi ang pinakamahusay. Yanig ang utak ni Gang Yachi sa gulat sa tindi ng direktang pahayag na ito. Diniinan pa ni Sorayang ang kanyang babala tungkol sa kanilang madugong misyon. Wika ni Sorayang, syempre, isinasaalang-alang niyan ang aming mood at enerhiya. Papunta kami para labanan ang leader ng Mount Huasek. Sa hinaharap, kailangan din naming labanan ang Righteous Heavenly Alliance. Ayokong ang mga hindi kinakailangang bagay na tulad nito ay kumain ng aking oras, at lalong hindi ko gustong harapin ang aking kaaway habang masama ang aking mood. Sabi ni Gang Yachi sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng determinasyon, oo, hindi lahat ay magagawa ng perpekto, pero kahit papaano ay dapat maging maayos ang unang bahagi ng plano. Napatunayan na niya ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagiging young leader. Ngayon ay ako naman para dalhin sila sa Yikang sa anumang paraan na kaya ko, at kailangan ko silang suportahan sa abot ng aking makakaya kapag kinalaban na nila ang Righteous Heavenly Alliance. Napakabangis. Mukhang ang relasyon sa pagitan ng ating bida at ng house sect ay formal nang pumasok sa isang mas seryoso at madugong lebel habang naghahanda sila para sa dambuhalang tapatan sa Yikang. Hinarap ni Gang Yachi ang ating bida na si Sorayang nang may matikas na pagpapakumbaba para itama ang kanyang naging pagkakamali sa harap ng young leader. Wika ni Gang Yachi, inaamin ko na ako ay nagkamali. Ang aking taos pusong paumanhin. Pakiusap, magpahinga muna kayo. Ako na ang bahala rito. Oh, sige, maikling tugon ng protagonist nang may napakakalmadong tono habang nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Sabi ni Gang Yachi sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng realisasyon, hindi galit ang young leader kay Yang Yu. Galit siya sa akin. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagpahinga, bumasag ang boses ng tapat na si Angwa habang mabilis na lumalapit sa ating bida. Wika ni Angwa. Guard leader. Gising na po ang dalawang tao. Literal na nagbago ang timpla ng mukha ni Sorayang at sumilay ang isang dambuhalang ngiti sa kanyang mga labi. Tanong niya, ganoon ba? Binitawan ng ating bida ang huling hirit na yayanig sa katahimikan ng gabi habang inihahanda ang kanyang susunod na hakbang. Wika ng ating bida, kung ganoon, bisitahin natin ang ating mga mahalagang panauhin. Napakabangis.
Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang madugong tapatan sa pagitan ng ating bida at ng mga bihag mula sa Stillblood Fortress sa gitna ng Hubei. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.